Makalat sa social media ang ilang kampanya na nagsusulong na palawigin ang termino ni Pangulong Noynoy Aquino. Ang oposisyon naman hanggang ngayon, palaisipan pa rin kung sino ang pambato. Balitang hatid ni Teresa Andrada. Masasabi ko bang okay na rin? At sasabihin ko po sa inyo, mata sa mata. Sa lahat po ng inaabot natin, ako po'y masabing kontento na ako. Maluha-luha pa ang Pangulong Noynoy Aquino sa bahaging ito ng kanyang State of the Nation address na may tono ng pamamaalam. Ako po'y mawala na dito, marami po ang magpapatuloy ng ating tinaak na. Pero may pakiusap din ng Pangulo, tila walang kasiguruhan sa kung sinong hahalili sa kanya. Sa 2016, pipili kayo ng bagong pinuno ng ating bayan. Sino ang wala ni katiting na dudang magpapatuloy sa transformasyong ating isinasakatuparan? Kahit kasi matagal nang may matunog na pambato ang Liberal Party, pinakikilala ko sa inyo ang susunod. Ang susunod! Noong nga pong eleksyon ng 2010, #1 kami pareho ni Secretary Mar Rojas dito. Kitang-kita na alam ng mga taga-Iloilo kung sino ang tunay na magsusulong na makabuluhan at pangmatagalang pagbabago. matitindi-tinding kampanya ang kailangang ikasa para mapalaki ang tsansa ni Rojas. Sa Pulse Asia survey na ito halimbawa na iniulat ng news website na Rappler.com, malayo ang agwat ni Vice President Jejomar Binay hindi lang kay Rojas kundi sa iba pang taga-liberal. Wala na nga bang ibang mapagpipilian ng administration party para ituloy ang nasimula ng Pangulo? Sabi ni Rojas, kung yan lang naman ang tanong, sino pang araw ba ang pinakamainam na magtuloy sa programa ng administrasyon, kundi ang mismong Pangulo. Kaya pabor daw ang Liberal Party President on leave sa kampanya ng ilan na palawigin ang termino ng Pangulo. Pero personal niya raw itong sentimiento at walang basbas ng partido. Bukas ba dito ang Pangulo? Siyempre, titingnan kung yung ba ang tinig ng masa, tinig ng kanyang mga boss. The president is sensitive to the voice of his boss. So let's just wait for that. Dahil isang termino na may 6 na taon lang ang pinapayagan sa konstitusyon, kakailanganing baguhin ng Kongreso ang saligang batas na makailang beses nang sinabi ng Pangulo na hindi nito prioridad. Pareho ito sa kampanya ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Fidel V. Ramos na gusto noong ituloy niya ang nagawang pagpapasigla sa ekonomiya ng Pilipinas kahit tapos na ang termino niya noong 1998. Sabi naman ng mga lider ng Kamara at Senado na kapwa kaalyado ng Pangulo, it cannot be done. Our Constitution says the President has only one term. Ang pagkaalam ko, any term extension, kailangan ng pagbabago sa ating saligang batas. At alam naman natin na reluctant ang Pangulo on any amendment to the Constitution. Sa ngayon, tuloy ang hulaan kung sino ang pwedeng maging presidential candidate ng Liberal Party. Nauna nang sinabing malabong gawing adopted candidate si Vice President Jejomar Binay. Pero kung matuloy yan, ano kaya ang plano ng mga kaalyado ni Binay sa United Nationalist Alliance? Tumakbo kaya muli si ngayon Manila Mayor Joseph Estrada gaya ng nauna niyang pahiwatig kung wala raw makuhang kandidato ang oposisyon? You have said in the past na pwedeng ikaw yun, yung kandidato ng oposisyon. Ano pong plano niyo po ba? Sa ngayon, I'm too much concentrated on the problem of Manila. Wala pa ako iniisip na gano'n. Teresa Andrada, GMA News.